basag na yung depensa nila. Araw-araw, nag-ano na sila. Bigla na lang po silang aatras. Bigla na lang sasabihin, nagkamali lang po kami. Ilang beses na nating nakita na nagkamali at umamin yung 18 marites at itong sila Baligod. Kay Senadora Leila de Lima, dating Senadora Leila de Lima, na ngayon ay Congresswoman, ganyan din po ang ginawa nila. Ngayon naman po, ang pinakahuling biktima, mga boss chipamo, sir, ay ito pong sila, ito pong si Francis Kiko Pangilinan. Dahil narinig nila na si Kiko Pangilinan ang sakaling hahalili, papalit dito po kay Erwin Tulfo kung sakali na talagang mag-inhibit si Erwin Tulfo dahil nga po napangalanan daw nila. Lahat na po ginagawa, no? Para mapa-attend itong mga ito. Pero mga kababayan, ito pong 18 marites nila, mga boss chief amo, sir. Wala. Maraming alibay. Kesyo, ready na kami pumunta. Kaya na naming humarap dyan sa Blue Ribbon Committee, pero wala din. Ma'am Brenda Barton, shout out sa inyo. Max Sape at Delia Rosario. Di ba? Ito, Republic of the Philippines, malamang ang sasabihin na naman ng mga DDS dito. Kung sino pa yung naghahayag ng katotohanan ay siya pa yung ikinukulong. Kaso mga sir, yung idol ninyo, wala namang maipakita na ebidensya. Puro wentuhan lang. Puro walang kakwenta-kwentang mga kwentuhan lang po. Di ba? At pumipili sila ng lugar kung saan lang sila magsasalita. Kagaya nung kay Marcoleta. Kagaya nung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Di ba? Ay, hindi. Mali. Sorry. Green Ribbon Committee pala yun. Dahil para sa ikasisiya ng mga DDS lang yung committee ni Marcoleta. Kagaya ho nun. Di ba? Doon sila, pwede silang umattend. Gustong-gusto nilang umattend. Bakit po? Kasi yung mga sasabihin nila, inaalalayan sila nila Marcoleta. At saka baliktad ho doon, mga kababayan, ha? Parang ang pinaka main character doon sa Green Ribbon Committee ni Marcoleta ay si Levito Baligod. Bakit po? Siya yung laging nasa harap eh. Nasaan po yung 18 marites? Nandun sa likod, mga nakatayo lang. Tayo naman po mga kababayan, mga boss chief amo, sir, sanay naman po tayo na manood po ng mga hearing sa Kongreso, sa Senado, di ba? Kilwig, sanay tayong manood niyan. Sino po ang nasa harap at sino po ang mismong sumasagot at sino po ang mismong kinakausap? Yung mga mismong naka-eksperyensya nung pagkakataong iyon. Hindi yung lawyer. Yung lawyer ho, mga kababayan, nasa likod lang po. Di ba? Pagka may paminsan, tatanungin yung lawyer. Pero dito po, sa sitwasyon nila Baligod, para hindi magkabuhol-buhol at hindi magkasalu-salungat yung mga sinasabi ng 18 marites, kumbaga, ang pinaka-pivot nila ay si Baligod. No? Para doon lang. Ako na lang para hindi magkasalu-salungat. Kaso mga kababayan, sablay pa din po. Naalala nyo po, merong ginawang hindi ko pwedeng sabihin hearing o Blue Ribbon Committee yung kay Marcoleta na yun. Kasi parang ano lang ho yun. Mga kababayan, parang meeting lang po yun. 5 oras silang nag-meeting. Di po ba? 5 oras silang nag-meeting at isinama nila yung pangalan, mga bossing, ni Alvarez na isang congressman. Sinugod sila dun. Sinugod at ipiniliwanag ho, mga kababayan, at gustong magpaliwanag na hindi siya dapat nandoon sa listahan ng mga maleta. Ibinuko sila. Na kaya daw po siguro yung kanyang pangalan ay nandoon sa mga nabigyan ng maleta kasi nga daw po etong si Mike Defensor ay may isinusulong at mayroong inire-request sa kanya na susugan or suportahan yung impeachment daw po na isinusulong ni Mike Defensor laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi lang po mga kababayan, mga boss chief amo, sir, wala, hindi sinuportahan, hindi binakapan nung si Alvarez. Bakit daw po? Unang-una parang nagmamadali daw po sila
ng sagot dito. Pagkakapal-kapal daw po nung ipinigay sa kanila o pinapabasa sa kanila tapos gusto, tinatanong agad, i-endorse niyo po ba o hindi? So, hindi daw ho, mga kababayan. Ngayon, nasama na yung pangalan niya daw doon sa maleta. At kung mapapansin niyo ho, mga bossing, si Marcoleta, nagmamadali talagang umalis doon sa lugar no? Nung nakita, si Alvarez, ayaw na magpatanong nandiyan yung pangalan mo sabay alis na ni Marcoleta ho, mga kababayan. Buti na lang at nandoon sa loob si Marcoleta at nagpapahinga ho, mga bossing. At dito na nga po talagang ito na ang pagbagsak ni Mike Defensor. Alam niyo po, mga bossing, ako po ay hindi magsisinungaling sa inyo. Nakita ko yung video nitong si Mike Defensor, no? Nagpapaalam doon sa kanyang anak. So, masakit po sa akin iyon, mga kababayan. Masakit po sa akin na yung anak ay mawawalay sa kanilang ama. Kaya lang, yung ama ninyo sablay no? Yung ama ninyo kung ano-anong mga ganyan ang ginagawa. Biruin mo naman, ang yabang-yabang nung ama nila na magsabi para sa Pilipinas ang ginagawa. Di ho ba? Tapos ang negosyo, bahay, bembangan. Para sa Pilipinas o para sa Pilipino po ba yun? Parang hindi naman mga kababayan. Di ba? Isa si Lolo Yul ng Miami. Dadalawin natin sa Miami. Siguro po sa mga episode 5 or 6, dadalawin natin sa Miami si Lolo Yul. Ano po? Yan. Papasal ko kayo doon sa iba't ibang lugar. Ngayon mga kababayan, nakita nyo na yung pagbagsak ni Defensor. Ngayon po, nakakulong mga boss chief amo sir. Bakit? Nung nakalalaya po, puro kasinungalingan ang mga pinagsasasabi. O sino naman po ba ang maniniwala diyan sa tao na yan? Di ba? Kaya yan ang napapala po. Sabi dito, I never thought I would see Mike Defensor 57 behind bars. Yun din po ang akala natin. Ang akala po natin, na kagaya nung laging sinasabi ng mga DDS, na mahina o weak na presidente si Pangulong Bongbong Marcos, akala natin, ganun nga. Pero tingnan nyo po, Marcoleta, Defensor, Bong Revilla nasa loob, no? Si Jinggoy Estrada, eto si Baligod, sinerba na ng warrant to pares. Pero ang tingin ko dyan, mga kababayan, mag-aano lang yan, magbe-bail lang yan, tapos labas na din po. No? Bagsak tao sila. Tingnan nyo po, napansin nyo po ba yung 18 marites? Kung lumalabas pa, baka mga nagtatago na nga din po yung 18 marites, mga kababayan Hindi na lumalabas. Simula nung nakulong si Defensor, eto din si Baligod, wala na din. O di po ba? So, kung susuriin ho natin, sino po ang mga humahawak sa kanila? Sabi ni Armimira Bueno, kasalanan ni Mike, dapat inisip niya muna ang consequences kung mahal niya ang pamilya niya. Correct. Di ba mga kababayan? Ngayon, mga boss chief amo sir, dumako tayo, pumunta tayo doon na mismo sa impeachment, mga kababayan. Ano po?